Pinalo ako ng nanay ko nung nalaman niyang sinusustentuhan ko yung nobyo ko. Pero sabi ko, worth it naman siya, akala ko. Dear Ate Jo, ako po si Lara, panganay sa 4 na magkakapatid. Nagtrabaho bilang factory worker sa Cavite, habang ang pamilya ko nasa probinsya. Doon ko nakilala si Mark, 3rd-year nursing student. Tahimik, mabait, may pangarap. At ako ang naging tagatupad ng pangarap na yon. Wala akong sariling pangarap nun, Ate Jo. Gusto ko lang may marating siya. Gusto ko lang may mapatunayan ako sa sarili ko. Na kahit simpleng babae lang ako, kaya kong magtulak lang isang lalaki paakyat. Sinusuportahan ko siya. Baon tuwing exam week. Tuition pag kulang ang allowance. Load pag nagre-review. Minsan pati pagkain niya sa dorm. Lahat yon habang ako, sumasahod ng minimum wage at halos walang natitira sa sarili. Pero masaya ako, kasi sabi ko nga, hindi man ako ang gumagraduate, pero ako ang dahilan kung bakit siya nakaabot sa dulo. Graduation na. Nagpa-thank you siya. Umiiyak siya habang niyayakap ako. Pero napansin ko, may isa siyang kaklaseng laging kasama lately, si Elaine, anak ng doktor. Hindi ako nagselos agad, kasi kampante ako. Ako yung kasama niya sa hirap, di ba? Ako yung nagbigay ng lahat. 6 months after niyan makapasa ng board exam, nagbago na siya. Hindi na siya madalas mag-reply. Busy na raw. Hanggang sa isang gabi, may nagpadala sa akin ng litrato. Engaged na sila ni Elaine. Wala man lang paalam, wala man lang paliwanag. Lahat ng sakripisyo ko, inanggalan ng kwenta. Ng isang congrats sa bagong simula. Tumigil ako sa pagtatanong kung bakit hindi ako ang pinili. Kasi natutunan ko, hindi lahat ng tinulungan mo marunong lumingon. At hindi lahat ng sinskripisyohan mo marunong umibig pabalik. Pero alam mo, Ate Jo, wala akong pinagsisihan. Dahil kahit iniwan niya ako, hindi ko iniwan ang sarili ko. Ngayon, may sarili na akong business. Hindi man ako nurse, pero ako ang boss ng sarili kong buhay. Minsan, ang taong itinulak mo paakyat, siya pa yung unang tatalikod sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun, bumaba ka. Baka naman, mas mataas ka na ngayon kaysa noon. 3 taon na mula nang nalaman kong pinakasalan niya si Elaine. 3 taon na ng pananahimik, paghilom at pagbuo ng panibagong ako. Wala na akong balita sa kanya. At mas okay na yon. Ang akala ko, hindi na kami magtatagpo kahit kailan. Pero isang umaga, may customer sa cafe ko. May pamilyar na ngiti at may mga matang tila may gustong balikan. Si Mark. Naka-civilian siya. Parang simpleng empleyado na lang. Wala na yung dating yabang. Tahimik, matamlay. Halatang may bitbit na mabigat. Lara, ang ganda ng cafe mo. Ang layo na ng narating mo. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaawa. Pero hindi na ako yung babaeng naghanap ng validasyon mula sa kanya. Nag-umpisa siyang bumalik-balik sa cafe. Minsan may dala pa siyang bulaklak. Hanggang sa isang araw, inamin niyang hiwalay na sila ni Elaine. Sinubukan ko, pero hindi ko siya minahal gaya ng pagmamahal mo sa akin. Tahimik lang ako. Dati, yan yung linyang gusto kong marinig. Pero ngayon, hindi na ako yung Lara na naglalambing para lang mapansin. Ako na ang Lara na pinipilahan, nirerespeto at minamahal. Hindi sinusuyo lang kapag wala ng ibang matakbuhan. Pwede bang bigyan mo pa ako ng isa pang chance? Tumitig ako sa kanya at sa unang pagkakataon, naawa ako. Pero hindi dahil mahal ko pa siya, naawa ako kasi huli na siya. Mark, kung iniwan mo ko dati dahil kulang ako, sana maintindihan mong hindi kita kailangan ngayon dahil buo na ako. Lumakad siyang papalayo.
tahimik, mabigat. At ako, bumalik sa loob ng kafe. May mga bagong customers, may mga bagong plano, at higit sa lahat, may bagong ako na hindi na kailangang balikan ang dating siya. Minsan, ang closure, hindi yung magkaayos kayo, kundi yung matahimik ka kahit iniwan ka.